There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Okay, good afternoon. Diyos maray na hapon tabi sa Indogabos mga tugang and welcome po sa ang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng University of Santo Tomas, Legazpi. Nguyen daw ning Webes, petsa, 7 kang bulan ning Marso 2024. Sana po yaang kamo sa maray na kamugtakan ngunyan na mainito na aldaw, hindi ko aram sa indong lugar kung nag-uuran-uran, pero digdiho sa samuyang runa digdiho sa samuyang lugar medyo mainiton. Kaya nga magpalimpoy-limpoy sa irarong kang puno ning ning kamatis. Puno ng mangga o puno ng kamuting kahoy o puno ng ng saging. Pero mga tugang importante na nagkakairibahan kita giraray ng 1:00 hanggang 2:00, Lunes hanggang Sabado sa satuyang programa. Okay? So, pwede po kamo magduman sa sendong mga Facebook. Siyempre, igwa kita ng DCGB News Online. Okay? So, parang magkadarangugan at the same time magkahirilingan. Okay? At the same time, mga tugang, siyempre, pwede man kamo mag-text sa kuya o mag-message sa kuya sa 0925-811-3851. Okay? At the same time sa 0966-533-8475. Okay? Mga tugang, parang kita mag-urlay-ulay. Siyempre, ang pag-urlayan tapermi ang anumang ikagagayon ka sa tuyang buhay. Ang ikakaraot sa tuyang baklion, sa tuyang supilin, sabi sa Tagalog. At sabi natin, iwasan na lang yan. Kasi kung ang mga mararaot na bagay, makakaraot talaga yan sa tuya. Ang importante, mga makakarahay sa Tagalog, sa ikabubuti, ikagaganda. Yan. Ano man ikagaganda, ikabubuti sa ating pamumuhay, yan ang ating pag-usapan. Anyway, ngayon aldaw, siyempre pag-usapan natin, may tanong po ako, may hapot ako sa Indo. Pag nahiring nindo so amiga nindo na medyo nag-aasenso, ano ang sa Indong reaksyon? Naiinggit ba kayo o nasisiyahan kayo? Nalulungkot ba kayo? Kasi siya umaasenso, umuunlad, ikaw hindi. Ano bang reaction tabi nindo? Sige, mag-text ka sa kuya. At the same time mag-message sa kuya. Ano ang reaction tabi nindo? Sa mga tao baga na may mga classmate nindo na suna mo, maluyahon. Pero nang nagkahirilingan ka mo ka itong reunion, naku, milyonaryo na palan. Nahiling mo ikaw, yung manggiraray. Yan. Ano kaya ang reaction mo? Ano ang reaction tabi nindo kung halimbawa ang sa indong mga amigo, amiga o classmate nag-aasenso sa buhay? Kayo ba ay nasisiraan ng loob o gumaganda ang inyong loob? Kayo ba ay nagsasabi, congratulations? O sinasabi ba niya, ay kawawa naman ako? Ganun po ba ang ating reaction? Yan pag-usapan natin ngayon kasi isaro sa mga bagay na talagang sabi nga hadlang sa pag-unlad ay ang pagiging inggitero-inggitera. In English we call it hindi lang jealousy, envy. Envious yun. Hapot ko sa Indo, magkaipuhan ba talagang mainggit kita sa mga taong mga nag-aasenso sa buhay? So dapat natin sigurong, ay naku, galing-galing ng classmate ko, tutularan ko siya. Ganun ba ang ugali natin? Yun. Sisiraan ko na lang yan. Kasi yumaman yan. Kasi alam mo naman, yumaman yan kasi nangurakot lagi. Yun. Yan ang problema. Siniraan na kaagad. Yun. Kawawa naman. Actually,
sa mabuting pamamaraan naman niya ginawa yung kung paano siya naging mayaman, hindi ba? Pagkatapos sisiraan mo, ganyan ka ba? Pangit yan. Hindi naman dapat yan, mga kaibigan. Mas maganda na medyo wag kang sinasabi sumali sa self-pity party. Yan. Maraming mga tao kasi dyan nagsi-self-pity. Kawawa naman kami. Yun. Ay, mas maganda pag may nakikita kitang mga kaibigan, mga classmate, na mga nag-aasenso, ay sa tuyang, purihin, kaysa siraan ng puri. Yan, okay? Yan, mga kaibigan. Alam mo, yan po kasi sa mga mensahe sa Ebanghelyo sa Aldaw na Iniho. Alam mo, sa tuyang pigko ko apermi, ang tataramon ng kagurangnan, the good news. So, mahapot na naman kamo siguro, ano naman kaya ang good news ni Father Butch Ngunyan na hapon? Yan nga ni, good news ini, mamuhay kitang masaya. Yan ang good news. Paano tayo dapat mamuhay ng masaya? Alisin na po natin si envy. Alisin na po natin si jealousy. Alisin na po natin si inggit. Doon nga, madalas sinasabi ko, alam mo mga taong palaging naiinggit kasi sila po ay pangit. Pangit po, di ba? Pangit ang ugali ng mga taong inggit. May inggit. Pangit po yan. Kaya mas maganda, sa halip na maging inggitero, dapat ikaw ay maging maging appreciative. In English we call it appreciation. Yan, appreciation. And ang maganda pa rin pati dyan, not only appreciation, kundi mahalaga po din yun, yung sabi nga na maging masaya ka dahil masaya sila, masaya ka rin dapat. Kesa ikaw nag-iisip ng masama. Yan. Alam mo si Jesus, mga tugang, hindi rin na-exempt diyan. Si Jesus, mga tugang, ay hindi man na-exempt diyan sa na yan, sa bagay na yan. Kasi alam mo, si Jesus gumawa ng kabutihan. Pero ano ang ginawa ng mga tao? Siniraan daw. Yun. Na si Jesus daw, ang kapangyarihan ni Jesus ay galing sa demonyo. Yun. May mga taong talagang naninira. Wala nang ibang ginawa kundi manira. Siguro may narinig na rin kayo sa radyo, o sa telebisyon. Walang ibang ginawa kundi siraan yung isang reliyon. Walang ibang ginawa, sisiraan yung reliyon. Ay, nakakapundi naman kasi pakikinggan mo, paninira. Wala na bang magagawa? Yan po ang problema Dapat meron tayong magagawa. Kaysa manira, magkumpara, maging tutuok tayo. Yan ang tama, hindi ba? Ayan, sana mga kaibigan, si Jesus, mga tugang, ay hindi rin nakalampas dyan. Pero ang tandaan natin, tularan natin si Jesus. Na kahit na po siya sinisiraan ng mga tao, hindi siya nagpapadala. Sapagkat sabi nga, focus siya sa kanyang misyon. Alam mo, ganoon din po tayo Dapat kung ikaw talaga nakapokus sa iyong misyon, anumang mangyari, kahit sabihan pa ng ganito, panisiraan ka pa, libakong ka pa, insultuhin ka pa, sabihin mo na lang, inggit lang kayo. Yun, padagos mo lang. Padagos mo lang. Yan. Padagos mo lang, huwag ka magpapa-epekto. Huwag ka magpapa-apek. Kasi dapat maging asalit na magpa-apek ka, mag-effect ka na lang. Magkaroon ka pa ng effect. May epekto ka talaga. Hindi apek, hindi effect. Yun. Importante sa buhay natin, mga kaibigan. Kaya pwede ka mong magduman sa, lingon ko nga maduman ako sa kuyang Facebook. At pwede ka mo mag-message po duman sa DCGB News Online, okay? So yun nga mahiling maduman na nga niya ako like tabi ito, pagkatapos paki-share, okay? I-share nindo itong mga classmate nindo, so mga taga-dangugma na kaibigan nindo, ka-friend nindo sa Facebook, makadangugman at makahiling, Organic gusto ko lang batiin, si Father John Christopher Baptista. Kumusta ka na, anak?
Okay ka na. Okay, sa kasi yung kaibigan ko na si Lulu Nava, all the way from Malabon. Okay? Of course, si Nolan Pabulyar, Pabular, okay? Good afternoon. Yes, okay. So anyway, mga tugang, anong reaction tabi nindo? Anong reaction nindo sa mga tao na kung kayo sinisiraan, ano ba ang magandang gawin? Okay? Pagtulungan tayo. Kasi ito ang sitwasyon, mga kaibigan. Si Jesus ay nasa isang sitwasyon na sinisiraan siya. 'Di ba? Gumawa siya ng milagro. Pinalayas niya yung demonyo. Doon sa inaalihan kasi kawawa naman yung inaalihan, yung naposes, pinalayas niya. Naku, sabi ng mga Scriba at Pariseo, kaya nga naman, kasi siya ang prinsipe ng demonyo. Na si Jesus daw ay demonyo. Pati si Jesus siniraan pa. Alam mo, ano po ang ginagawa natin pag tayo ay sinisiraan ng ating mga kaibigan? Ano bang ginagawa natin? Pinapatay ba natin sila? Or inuunawa na lang ba natin sila? Pinagpipray natin sila? Ano ang ginagawa ninyo sa mga taong naninira sa inyo? Yun, Siguro. Mag-text po kamo sa kuya, mag-message at the same time, mag-urulay-ulay tayo, magkarinigan tayo, Ano po ang ginagawa ninyo? Okay. Anyway, babalik muna si Father Boots at pagbabalik ko, akin ang basahin ang mabuting balita ng Panginoon at doon natin kukunin kasi ang istorya na si Jesus siya hindi siya nakalusot din sa mga mata ng mga mapanghusga ng mga matangkuwaw. Matangkuwaw? Ano bang matangkuwaw? Mga malalaki ang mata na handa palaging mag-condemn ng tao. Yun, yan si Jesus. Pero alam mo mga kaibigan, si Jesus hindi nagpadala sa kanila. Why? One thing with Jesus is He is focused on His mission. Okay? And gusto ko rin batiin po si Evangeline Llagas, maray na hapon. At the same time, si Elgita Alim Briones, all the way from Los Angeles. Thank you very much, Elgita. Okay? So, pwede po kayo mag-react. Ano ba ang sa inyong i-share po ninyo? Ano ang ginagawa ninyo pag kayo ay nililibak, kayo sinisiraan, o halimbawa, kayo ay gustong ipabagsak ng ibang tao, anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa ng paraan? Ano i-share ninyo? Ang oras tabi ko niyan, 15 minutos makalipas ang alaw na ning hapon. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. Say goodbye to clutter and give your home a clean look. Come to the Metro Linen and Storage Sale from February 9 to March 10. Enjoy up to 50% off on selected items. Shop for wardrobe cabinets, kids cabinets, and shoe cabinets. Refresh your bedroom with attractive linens, bed sheets, and pillows. Score big savings on metal shelves, bathroom organizers, ladders, shoe racks, garment racks, vacuum cleaners, and a lot more. Per DTI Fairtrade permit number FTEB 1842211 series of 2024. Kapag napapasarap ang kwentuhan, napapasarap din ang inuman at pulutan. Pare, hinay-hinay lang. Baka hindi lang ikaw ang may tama, pati na rin ang atay mo. Practice moderation and a healthy lifestyle. Isama pa ang pag-inom ng Liver Aid Silimarine Capsule. Ang Silimarine extract mula sa halamang milk thistle ay may antioxidant properties na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng atay. Mabibili ang Liver Aid sa mga leading drugstores nationwide. Be a liver lover. Boy, mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi,
Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin po ng gift. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Polangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Polangi kay Mayor Nonoy Kap. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Marahay na Hapon with Father Butch Bombase, OP. At sa tuya mga tugang na gustong basahin itong sabi ni Emilia Dalit Badillo, ano? I think nasa ano siya, Germany, no? Happy Thursday po Father Butch at sa gabos na nakatutok. God bless you po sa lahat, ano? At yung mga tugang, ano? Yun na sinasabi ni Aljita din, sabi niya, kasi ang reaction niya, sabi ko, ang tanong ko kanina yon ganito na, ano ba ang ating reaksyon pag may mga naninira sa atin? Sabi niya, no comment na lang. O, tama, okay na lang yun. Okay, no comment. Kasi, tama yun, wag na magsalita. Yan, okay. Anyway, mga tugang, sa atin ang basahin ang mabuting balita sa araw na ito ng Webes. Sa araw na ito, ang ebanghelyo po ay napakaganda na nagpapaalala sa atin na tayo ay matuwa. Sabi ni Manay Sally, I simply pray for those who talk behind my back. Yan. Thank you, Manay Sally. Maganda yan, you pray. Anyway, ang ebanghelyo po sa araw na ito ay mula sa ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 11, talata 14 hanggang 23. Noong panong iyon, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki. At ito'y nakapagsalita na mula roon. Nangilalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kaharian na hati sa magkakabalang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghihimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugan dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandataan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo pa sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya na tatalunin ng isang taong hindi na malakas, sasamahin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon.
Mga kaibigan, yan po ang magandang balita sa araw na ito ng Huwebes, ikatlong linggo ng Kwaresma. Nasa third week na po tayo, malapit na talaga ang mahal na araw. Actually, sa next Sunday, fourth Sunday na. Pagkatapos fifth Sunday, pagkatapos Palm Sunday na. Tatlong linggo na lang, Palm Sunday na. Talagang mga kaibigan, nalalapit na ang mahal na araw. So magandang pagnilay-nilayan po ito, na tayo ay dapat masabi nga makinig sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, balikan natin ang kwento kung saan si Jesus, sabi ko nga, hindi din siya exempted. Kasi si Jesus baga naging tao, Diyos na naging tao, totoong Diyos, totoong tao, naging tao siya. At naging tao siya, hindi siya rin exempted sa paninira, sa paningin ng mga mata na mapanghusga. Lalo na itong mga taong ito, yun, talaga. Sabi ni Edwin, Magalona, good afternoon, Father. Lagi ako nanonood sa iyo. Thank you very much, Edwin. Okay. Ano ang mo reaction mo, Edwin, sa itong mga halimbawa pag tayo ay sinasabi nga inaapi o sinisiraan, gusto tayong pabagsak, talagang iniinsulto, kinaiinggitan. Ano bang ginagawa natin? Anong ginagawa mo pala? Yan, anong ginagawa mo? Yan, pwede ka mo tabi sa kuya. Ay gusto kong batiin din si Generic. O G, anong ginagawa mo? Pag halimbawa may mga taong ikaw kasi nag-aasenso ka na Pagkatapos may mga taong sa'yo, naninira sa'yo. Ano ang ginagawa mo? Yan, anong ginagawa natin? Yan, ang tanong ko, ano ang ginigibo mo? Yan. Dito sa Ebanghelyo, si Jesus po, mga kaibigan, ay siniraan ng mga mga tao, Kasi nainggit lang sila Kasi nga si Jesus ay talagang gumagawa ng mabuti, at ito pa, pinalayas ni Jesus ang demonyo. Sabi ni Edwin Magalona, pinapanalangin ko para magbago sila, Father. Thank you very much. Okay? Yan, tama yan, I-pray natin, ipanalangin natin, Kasi, kaysa gaganti tayo, wala nang, halimbawa, siniraan ako, sisiraan ko din siya. Ay, wala nang tigil yan. Magsisiraan na lang kami hanggang masiraan kami. Masiraan ng bait. Hindi po mga tugang importante. Ang importante talaga ang magandang gawin. Anong magandang gawin? Yan. Ang isang magandang gawain ay ang manalangin. Ipanalangin natin. Sabi nga, ipagkalob na lang natin sila sa Diyos. Lift them up to the Lord. Pero wag niyo naman sasabihin, Lord, bahala ka na po. Kung pwedeng patayin mo na lang sila, wag mo naman, pati si Jesus, inuutusan mo pa. Wag naman natin utusan ang Diyos. Inuutusan kasi natin ang Diyos dapat period na lang, tama na yon. Na Lord, ako po ay nasasaktan sa mga sinasabi nila. Dapat ganun yun. Alam mo ang ginagawa ni Father Boots? Ganun Lord, nasasaktan po ako. Susumbong ko kayo kay Lord. Yun. Sinusumbong ko na lang kay Lord yan Kasi ako pare din, alam mo, napagdaanan ko na rin po yan. Siyempre, may mga tao din na talagang naiinggit sa'yo. Halimbawa, ikaw ay marami talagang mabubuting ginawa. At nagiging ganyan ka pagkatapos sila ay nakatunganga. Ay naiinggit sila. So, ang ginagawa ko? Pati sisiraan ka. Gagawa ka na ng mga masasamang balita. Gagawa ka na, alam mo, si Father Boots may kasamang babae. Si Father Boots ganyan. Nako, gaganyan. Hindi niya alam, kapatid ko yung babae. Maputi lang kasi ang kapatid ko kasi, di ba, may Chinese blood kami. Ako lang kasi maitim. Pero tingin mo lang mata ko. Yun, So, matapos sisiraan mo. Mag-imbestiga ka muna. Mag-imbestiga ka muna kung talaga. Yan problema sa iyo
sa mga tao na walang ibang ginawa kundi maghanap ng masasamang balita, maipipintas sa iba. Oh, naalala ko tuloy yung kwento. May kwento yan eh. Ha? Alam mo, may kwento mga tugang. Meron daw isang babae na medyo matandang dalaga. Ano? Itong matandang dalagang ito, tatsyadora. Ano, sa Bicol baga, tatsyador. Yung talaga criticize ng criticize. Wala siyang ibang makita kundi pangit yan, masama yan, lahat yan. Makadumonyo yan, lahat mga ano. Wala siyang ibang masabi kundi lahat mga negative talaga. One time, inimbita siya. Dinala siya doon sa isang art gallery. Siyempre doon sa art gallery, maraming mga picture, mga painting na mga magaganda. Ay, talagang hindi pumapasa sa kanyang criteria. Ano? Sabi niya, yan, pangit yan. Yan, lalo na, hindi maganda. Lahat, wala ka malang marinig sa kanyang, ay, kung galing-galing, ang galing, wow, wala. Pagkatapos natangod siya, nandoon siya sa isang lugar na nahiling niya. Itong lalo na ito. Itong nasa retratong ito. Itong larawan na ito. Itong mukhang ito. Pangit yan. Pinakapangit. Sabi ng binata na dumaan, "Excuse me, madam, hindi po yung picture, salaming yan." Nakita niya tuloy sa sarili niya, pangit kasi siya. Kaya tingnan mo, kung pangit ka, wala kang ibang makikita, kapangitan mo. Okay mga tuyo. But anyway, sige. Ang importante, makakita tayo lagi ng kabutihan. Okay? Sabi ni Edwin Magalo na para po magbago yun, yung gaanong tao. Tama yan. Okay? Saka alam mo, mas magaan baga. Pag ang tao palagi nagpupuri, praise the Lord, palagi nagpe-praise, nagiging mga tugang, sabi nga, yung apod kanina, medyo nagiging magaan, magiging masaya. Ang ibang masarap na pakiramdam. Kaya tingin mo, kailan ka ba nagsabing, wow, ang galing ni Lord. Tingnan mo, pinalayas niya. Sa dapat, alam mo, mayroon tayong tinatawag na sense of wonder. Yon. Sense of wonder. Nagtataka ba kayo? Maganda yun, nagtataka ka. Humahanga ka. Yan. May mga tao kasi dapat baguhin na talaga tayo. Lalo pa noon ng Kwaresma baga mga kaibigan. Maganda yun eh. Magbago na ng ugali. Dapat maging tagahanga kaysa mapanira. Yan maganda. Sana itong mga taong ito ng panahon ni, di ba, nang pinalayas ni Jesus ang demonyo doon sa isang lalaki na inaalihan, na hindi makapagsalita, sana ang sinabi na, wow, ang galing-galing ni Lord, ang galing niya. Pero sinabi? Sabi? Nangilalas ang mga taong ngunit may ilan sa kanila. Yun ang iba, tandaan natin, hindi naman lahat kasi ang iba nangilalas. Ibig sabihin nag-wonder, humanga ang mga tao. Ngunit, ang ilan sa kanila, nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo, ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo. Ayun. Pero alam mo, makikita natin, batid ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya alam mo, sabi ni Jesus, very practical, tama, very logical. Tingnan mo, maganda ang logic ni Kristo dito. Maganda. Babagsak ang bawat kaharian na hahati na sa magkakalabang pangkat. Tama na, babagsak talaga. At mawawasak ang mga bahay roon. Talaga yan eh. At sabi ni, thank you very much, sabi ni Evangeline. Very good. I like your mag-participate po tabi ka mo through messages. I like this. Sabi ni Evangeline Llagas, pinababayaan ko na lang sila kung sinisiraan nila ako kasi po nandyan si Lord Jesus. Nakikita Lord kung sino ang gumagawa tama o mali. Tama ka dyan, Evangeline. Ayan.
Pero minsan, mga kapatid, dapat din pagsabihan. Si Jesus, sinabihan ni Jesus ang mga taong ito kasi alam mo minsan, i-timing din natin kasi minsan ayaw natin ng confrontational, lalo tayong mga Pilipino, di ba? We are not confrontational. So yun. Kaya kinakailangan natin na dahan-dahanin. Okay? So yun. Pero si Jesus, sinabi niya talaga kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Tingnan mo. Hindi pwede. Hindi pwede na si Satanas ang nagbigay ng kapangyarihan kay Jesus. Hindi. Si Jesus may kapangyarihan dahil nga siya ay Diyos. Anyway, babalik muna si Father Boots pagkatapos kan mga paalala. Magbigay po na tayo ng oras. Ang oras po, tabi ko niyan, 33 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Alaksan FR. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Red Horse Beer. Lakas ng tama, pero di wasak. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. No alcohol ang kali, kaya bubbly sarap for everybody. Tino, kunin mo nga yung salamin ko sa estante. Wala naman na. Gamitin mo kasi mata mo. Mahirap pag nagkakaedad na. Makatutulong ang lutein na nagbibigay ng proteksyon sa retina ng mata. Lutein na nasa Optin. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin Lutein Capsule, may karagdagang nutrisyon. Sabayan pa ng tamang pagkain at exercise, malinaw ang pakinabang. Nakita mo na. Ang alim! Naku po, malilimutin pa. Optin, kitang-kita ang kalusugan. Ang Optin ay mabibili sa inyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Masarap pero di mahal? Nung lulutuin kaya? Pag Friday na, let's eat munggogo with no pork cubes. Pampasarap ng todo. Pag Friday na, let's eat munggogo. 1 kilo pork, sarap in just 1 cube. Pag Friday na, let's eat munggogo. Munggogo. Munggo Fridays for life. Nor. Okay, mga Okay pa ba tayo mga tugang? Anyway, mayroon po akong ibibigay sa inyo. Pag kayo po ay sinisiraan ng ibang tao, meron akong nabasa maganda ito. 3 ways to respond when slandered. Halimbawa, kayo sinisiraan, pinirampuri, yung reputasyon ninyo ay sinisiraan. Tandaan po natin, slander is a serious sin. Like it's a cousin. Alam mo, magpinsan pala si gossip sa kasi slander. Magpinsan, hindi ko alam kung first cousin yan. First cousin kasi slander sa kasi sa kasi si slander sa kasi gossip. Ayun. Slander is incredibly destructive. It lies in wait for blood and destroys neighbors and separate close friends. While gossip and slander involve destructive speech. Yan. Alam mo, sabi nga ang gossip spreads the fire but slander sparks it.
Yun, pala talaga magpinsan pala sindan dua. First cousin, si Gossip saka si Slander. Saan kaya sila nagkita? Yan, si Gossip saka si Slander magpinsan because Gossip spreads the fire. But si Slander sparks it. Siya para bang kung sa tuwa, siya ang nagsisindi. Si Slander. At the same time ito, sabi nga mga tugang magayon ini. Okay? So, I like to give you, may nabasa po ako dito maganda, 3 tips for responding with wisdom and grace when slandered. Kasi tayo po ay talaga minsan nakakaranas tayong sinisiraan tayo eh. Alam ba, dati kaibigan mo siya, di ba? A very good friend, Pagkatapos, ano nangyari? Nung nag-away kayo kasi hindi mo lang sila pairam ng 100 peso, inaway ka na, siniraan ka na, kuriputon ka na, yun, siniraan ka na. O, di ba? Yun. Alam mo, ito po ang sa number 1 tip. Sabi nga, number 1, commit your reputation to the Lord. Yun. Tama sinasabi mga tagapakinig natin. Dapat manalangin. Sabi nga ni Edwin, manalangin. Saka ni Jeric. Yun. Sabi ni Jeric, di ko na lang sila papansinin. Yan, sabi ni Jeric. Generic, di ko sila papansinin. Yung tama yan. Huwag mo na lang kasi otherwise mangyayari, binibigyan mo siya ng importansya. Huwag mo nang bigyan importansya yan. Kaya sabi maganda dito, commit your reputation to the Lord. Okay? It's sometimes right to defend your reputation. Tama mga, di ba? Before those who have slandered you, tama, dapat ano mo naman yan. May karapatan ka naman na dapat pagtanggol mo ang sarili mo. Especially if you're a leader, nasa leadership role ka pa. Halimbawa, parish priest ka pa. And slander damages the ministry. Tandaan mo. But in my observation, it's often better to stay silent. Tama ka dun, Generic, Sabi ni Jen, di ko na sila papansinin. Gusto kong batiin ni pa si Lolo Mir, Mape. Yun, okay? So yun, wag mo nang pansinin, okay? So yun, sabi nga, but in my observation, it's better to stay silent, trust in the Lord, and let truth be your greatest advocate in the long run. As my dad, sabi nga, puts it, when your reputation suffers undeserved injury, your quiet integrity over time will say all that needs to be said. Yan. So even if you do not need to defend, hindi mo kinakailangan ipagtanggol mo ang sarili mo, give it some time. Don't panic. Yan. Maganda yung advice na ito, ha. Don't explode. Huwag kang kaagad magagalit. Don't be guided by fear. Okay, huwag ka rin matakot. It's valid to defend your ministry. Sabi, we should be careful not to become too defensive about ourselves. Yun, yan talaga ha. Huwag tayong maging, sabi nga ni, defensive masyado. Okay? So yan, maganda ha. Maganda po yan ha. The tendency to think you have fixed everything, particularly winning back those who have heard the slander and sharing your side, the story. But often, it's fear or people, not fear of God, that produces that instinct. Okay, so yan, maganda po yan. Maganda yan. Above all else, put your concern on the truth. Okay? Not on appearance. And don't let fear be your motivation. Huwag kang matakot. Kasi importante yan. Huwag kang matakot. Yan. Have no fear of them, for nothing is covered that will not be revealed, or hidden that will not be known. Totoo lahat naman yan eh. Sa bandang huli, marireveal, mahahayag din naman yan. Sabi nga, when you feel the pinch of fear and self-protection, remind yourself that truth will win in the end. Totoo naman eh. Katotohanan eh. Truth is relentless, unyielding, inevitable, and invincible. Okay? Yan po ang napakahalaga. Okay? So, number 1, pag may mga naninira sa atin, ang magandang gawin ay commit your reputation to the Lord. Lord, alam mo naman, kilala mo naman ako. Bahala ka na, Lord, sa akin. Bahala ka na, Lord, sa kanila. Okay? Pangalawa, ito po, mahalaga. Gently confront the slanderer, not by email.
Yan, not by telephone. So, maganda po yan. Alam mo ang ginawa dito ni Kristo, kinonfront niya yung mga slanderer, yung mga naninira sa kanya. Kinonfront niya. Hindi siya nagpadala sa takot, Kaya talagang kinonfront niya. So, gently confront the slanderer, not by email. In my observation, it's amazing how open people can engage in the sin of slander without realizing it. Therefore, the most loving thing you can do for all parties concerned, including the slanderer, is to gently, lovingly confront. Yun, napakaganda pala, Confront them lovingly. Such a conversation be done in a personal, not over a phone or text, wag po, not sa social media. Ang problema sa atin ngayon pag may sama ng loob kasi isang tao, ay naku, kumakalat kagad sa social media. Ay, nandoon, sabi sa nga doon, binabash ako, Father. Binabash. O yun, basher. May mga basher. Yun, kaya nga, wag naman po sa social media. Alam mo, dapat wag tayo magkaroon na trial by publication. Yung problema yan. Gawain po ng mga masasamang tao. Dinadaan ka agad sa social media, sa Facebook. Lalo kang diyan. In a certain situations, itong sinasabi, it might be helpful to bring a friend outside party trusted by both parties. Importante kasi mayroon dapat may mga mamamagitan sa iyo. Okay? May mamagitan. So, sabi nga, it's important to go in a spirit of gentleness, not to put the other on the defensive with. Okay? So, ano maganda dyan? Begin with the question. This enables you to get all the facts before arriving in any conclusion. So yan mahalaga. Then, express vulnerability to the slanderer. Pwede mo sabihin talaga, alam mo, sabi nga, this is easy to overlook since it's not our natural tendency when dealing with someone who hurt us, but some sentences begin with, I felt sadness, pain. Okay? Ayun. Rather than you sin against me. Yun. Are likely to gain, brother. Okay, which is more important. Maganda po yun At naalala ko tuloy yung aking pamangkin. Na galing sa Amerika, batang-bata pa siya, nagbakasyon dito sa Pilipinas. No, way back, matagal na si May, sabi ni May, Grandma, you're hurting my feelings. Wow, hindi ba? So, sinabi niya. Kasi in a way, para bang nagsusumbong yung grandma niya sa amin na ganyan daw si May, ganyan. So, narinig ni May yun, Grandma, you're hurting my feelings. So, pwede naman sabihin nyo yan And by the way, maganda po ito. It's awkward and scary to confront someone. But you must do it. Totoo, nakakaayaw mo natin. If you don't, you're not loving the person who slandered you. So, kasi, pinababayaan na lang natin. Mahirap din po mga tugang kasi, naninira sa'yo, pababayaan mo lang, manira ng manira, paano siya matututo? Dapat pagsabihan din, okay? Sabi nga, overcome evil with good. Sabi ba sa Bible, overcome evil with good. Okay? And then, siyempre mahalaga po ito, preach the gospel to yourself. Wag naman sa kanila. There's always the danger of blushing your victimhood and self-pity when sin against, which is the opposite of what the gospel produce in your heart. Kaya yan problema. So, maganda po mga kaibigan talagang number one, leave it to God. Yan, ibigay natin sa Diyos. At pangatlo, sabi nga natin, natin yan, gently confront, at the same time, preach the gospel to yourself. Okay? So, basahin natin ang Bible. Okay? But anyway, gusto ko pong mag-break. Tayo po ay magbigay ng oras. Ang oras po na 47 minutes after 1 o'clock.
Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Planex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Cali, Cali, pop up, Bobby Cali, pop up, Cali, Cali, pop up, Cali, para sa perky at moon, Cali, pop up, bubbly ang sarap, Cali, pop up, sparkling apple, pineapple, uy meron ding light, may Cali sa malapit, babili ka na. Cali, Cali, pop up, bubbly Cali, pop up, feeling good, sarap. No alcohol ang Cali, kaya bubbly sarap for everybody. There's no time. Okay mga tugang, balik po kita sa programa Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP at ito po nga ating pinag-uusapan, ano ang magandang gawin, ano ang magandang gawin sa mga taong naninira sa atin, ano? Ating bang patulan sila, siraan din sila o sabi nga kanina, mas maganda, ibigay mo na lang kila Lord, ano? Bahala na si Lord sa kanila. Yan, ang importante mga tugang kaysa ano, pero maganda pa rin na i-confront natin sila. Confront them lovingly, ano? Parang sa ganun masabi natin sa kanila na alam mo, nasaktan ako sa sinabi mo at hindi maganda 'yon. Ano? Kaysa naman pababayaan na lang natin itong mga maninirang puri na mamuhay dito sa mundo. Ano? Kasi walang nagko-correct sa kanila. Ano? Dapat i-correct din natin sila. Hindi akala nila sila ang number one palagi nangongorek. Dapat pala sila i-correct. Tandaan natin, 'di ba? Sabi nga linisin mo muna yung mata mo. bago ka makakita ng marhay, ng maganda, kasi minsan nasa mata mo pala naalala ko yung kwento tuloy na mag-asawa, sabi ng babae, doon sa asawa, umagang-umaga, tingin mo ang kapitbahay natin, naglalaba nga, tingnan mo mga nilabahan niya, andudumi pa rin. Madudumi pa rin mga sabi nga ni kadakol ingon. Maano pa rin, bako man maputi sa mga piglalabahan niya, tingnan mo. Di man napapaputi. Yan sabi niya. Pagkatapos one time ang ginawa ng lalaki, ng hapon, nilinisan nila yung bintana. Kasi yung bintana, yung jealousy, nilinisan niya. Tapos nang breakfast na naman ng kinabukasan, sabi ng babae, yan ang maganda, malinis ang kanyang nilalaban, para sabi, alam mo, ang diferensya pala, hindi naman doon sa nilalabhan, kundi nandoon sa salaming nila. Kaya depende kung anong salaming meron tayo. What kind of lens are we using? Yan. Are we using the lens of love or are we using the lens of envy, hatred, yon, anger. Okay. Anyway, meron pa tayong ibigyan ko lang kayo. Maganda po itong nabasa ko din ini. 6 steps to protect yourself against social media defamation. Kasi marami mga basher, mga basher, okay? Alam mo, kasi minsan ginagawa na kaagad sa mass media, sa social media na kaagad, sisiraan ka na kaagad. Yung defamation. Iyon. Alam mo, hindi po maganda yan. Okay? Number 1, sabi nga,
6 steps to deal with social media defamation. Kung alam mo, naglagay ka sa Facebook, sinisiraan ka, ang gawin mo, do nothing. Wow! Diba? Number 1, do nothing. Huwag mo na lang pakialaman. As difficult as it can be to do your best choice is sometimes simply to do nothing. Ganun ba, Father? Huwag mo nang gagawa. Yun na nga yung dapat gawin. Huwag ka na kasi, sabi nga, lalala pa yan. Do nothing na lang. Okay? You have to consider the true damage that the statement is likely to cause. Okay? Yan, do nothing. Number 2, collect evidence. O yan, importante. May mahanap ka ng ebidensya. Dapat may mga ebidensya ka rin. There's always a risk that a defaming statement will be edited or deleted. Yun. So it's important to act quickly. Okay? Yun, maganda po yun. Meron akong sa Amerika, sayang hindi ko, dapat talaga, ang importante talaga, i-document mo Document mo talaga. Sabi nga, isang tao nagsabi na, dadayain ko, parang manalo ako sa eleksyon. Nandun mismo sa nasabi niya, na-cover. Sana, dapat ni-record ko pala yun, parang at least yun. Alam mo, importante po yan i-document natin. Document natin. Kasi sa panahon ito, kahit tingnan mo, tumawag ako sa isang bangko, o sasabihin ng call center, this phone is being recorded. O yan ang importante. Dokumento yan Kasi parang once may magabla, meron. O importante, document everything. Ang problema sa atin, hindi tayo mahilig mag-document. Kaya wala tayong ebidensya. Sinabi ko ba yan? Porbaran mo nga. Sinabi ko ba yan talaga? Kung na-record mo yon, ito pa, gusto mo pakinggan? Ito, parang naalala ko yung doon sa isang simbahan, nahuli yung isang tao na nangdukot ng wallet. Alam mo, nahuli talaga namin yung tao din. Kasi tapos maganda talaga may CCTV Ang nangyari ay pinatawag namin. Deny, talagang total denial. Hindi po, Father. Hindi ako kumuha. Okay. Tingnan mo ito sa CCTV Tingnan natin. Reviewin natin ang CCTV. Isa ini, Father. Sino yan? Hindi ako, Father, yan. Kamukha ko lang yan. Hindi ako yan. Kamukha ko lang yan. Niluluko mo ako? Alam mo, hindi mo kamukha. Ikaw yun. Yan ang problema. Kaya mas maganda talaga, meron tayong meron tayong ebidensya. Kaya nga may ngayon ang mga CCTV, importante yan ang iba, hindi may CCTV nga, kunya sa tindahan. Ninakawan na siya ng maraming laptop, nalaman niya after, kasi nawala yung laptop, kung may nagmamonitor sa CCTV, doon mismo, mahuli na sana. Sayang. Ano ang CCTV natin? Pang-display? Yan ang problema. Dapat may nakamonitor. Father, actually, may sinabihan ako niyan yung CCTV naman ninyo, walang nakamonitor. Kaya nawala na, pakatapos wala. Hindi, Father, kasi mahal kasi mayroon ka pang another guardia dito. Alam mo, kahit wala ka ng guardia doon, isang roving guard na lang, at ang guardia dito, titingin lagi dito, nakaradyo naman kayo, sasabihin sa radyo, at ito pa mga gwardiya kayo mga gwardiya, pag nagradyo naman kayo, dapat may headset kayo. Kasi nalalaman ng magnanakaw, yung naririnig tuloy ng magnanakaw, katabi mo magnanakaw, yan na, mali yan. Asan yan? Mo talaga, Anyway, do nothing, collect evidence, kung talaga, get a lawyer, kung kaya mo, talagang sobra na ito. And then, send a cease and desist letter. Wow, grabe to, Publish your own statement. Grabe na ito. So, akusahan na ito. But anyway, wag nang idaan dyan. Wag nang idaan dyan. So, ang mas maganda dyan, sabi nga dito, in order to avoid
with people, malicious people, mas maganda avoid na lang. Maganda na iwas na lang. After all, maganda naman talaga pag tayo nakakaiwas. But anyway, inabot na naman tayo ng oras yung pamamarang. Gusto kong basahin po ang sabi ni Evangeline Llagas. Salamat po, Father, sa programa mo. May natututunan po ako. God bless you always. Thank you very much, Evangeline. Ito naman po ang talagang mission ko sa buhay. Maipalaganap ang mabuting balita ng Panginoon. Ano? Saan man ako mapunta. Ano? Kaya nagpapasalamat po ako kasi nandito ako ngayon sa DCGB na ako'y nakakabahagi na ako nakakapaghatid ng mabuting balita. Ano? At malaki po ang naaabot ng DCGB. All around the world sa aming sa DCGB News Online. But anyway, inabot na naman tayo ng oras. Nagpapasalamat po ako sa ating technical man. Napakagaling yan, si Nims Flora. And of course, nandyan si Jerome Martinez, IT Production, at si Shara Leron sa IT Production. Thank you very much po. Ito muli si Father Butch Bombasi, OP. Maghirilingan kita sa Aga Giraray, 1:00 hanggang 2:00 sa programang Marhay na Hapon. God bless everyone and enjoy your day.